Hi guys! Oh, ayan, nag-focus na. So, welcome to another close-out. Magba-budget close-out tayo for February. So, baka matagal to. Kape tayo muna. So, here is our February close-out. So, first, ayan. So, nilagay ko dito yung categories. Tapos, week 1, 2, 3, and 4, we had a total of 4 weeks nung Feb. So first sa bills, grabe no? We had a total of 39,547.74. At saka yung pinaka-heavy na week na magbabayad ng bills is during week 1. So, ito kasi usually yung last na sweldo of the previous month kini-carry over ko sa first 15 days. Yun yung magbabayad ng bills from the 1st to 15th of the next month. Hindi po siya 1 month ahead. Iba yung 1 month ahead. So, ayun, yung wifi na nagka-extra charge. So, for this month of March, nabayaran ko na to via GCash. So, mas ano na siya ngayon. Wala na siyang 5 pesos na surcharge. Next, yung electricity. Good news dahil bumaba yung electricity namin ng slight, mga around 1K. Sige na lang, at least. Yung mortgage ko rin, good news, bumaba rin siya. Humingi ako ng statement of account galing sa bank because it's a housing loan from the bank. Yung subscriptions, consistent po siya. Every week, meron po akong subscription. Tapos, yung insurance, which is annual lang naman. So, hindi ko to napaghandaan ng lubos. So, next year, meron na yan sinking funds. Yung telco, unfortunately, yung smart ko at Globe, tumaas yung bills for the next month dahil nawalan kami ng wifi for a time. So, ginagamit ko yung data habang nanonood ng mga videos nyo. Habang nanonood ng videos. So, ang laki. Kasi nagbo-boost ako. Postpaid kasi ako. So, debt confession. Tada! For debts, malaki po siya, 55,295.74. So, ganyan ko siya pina-prioritize yung pagbabayad ng debts. Pero at the same time, hindi ko rin dine-deprive yung sarili ko. Parang sakto lang. Saks lang, kumbaga. Pero pag mag-extra ako, talagang merong nakalaan for the debt, meron din nakalaan for savings. So, medyo hinay na yung savings dahil nga nagbabayad din ng debt. So, mas malaki yung ratio niya. Tingnan nyo, 39 versus 55K. So, yung pinakamalaking concentration is on week 2 dahil yan sa LazPay at sa SPay Later, yung Buy Now, Pay Later. So, ito yung pinakamalaking concentration. So, ayan, sa CIMB, we had 2 payments. Yung BPI credit card, yun yung minimum kasi for the month of February, nag-concentrate ako na tapusin yung G-credit ko, which was nakita niyo sa isang video ko. So, tinapos ko talaga yon. So, ayan, merong star. Dahil tinapos talaga natin siya. So, may konting payments, 1,010, 700, and then the full payment. And fully paid na po siya from 21,600 something noong September. Nung nag-start talaga akong nag-career ng cash stuffing. So, wala na. But actually, may G-credit ako na due next month, 209 pesos. So, grabe, babayaran ko naman yun siguro, no? Dahil doon nag-charge yung Apple na subscription. Yung SPay, this is actually more than my budget. Yung ceiling ko lang ng SPay at LazPay is parang nasa 9. So, umapaw talaga siya. LazPay nasa 8,799.86. But now, I try to purchase online stuff with cash.
So, ayun. BPI, personal loan. So, fixed po siya during usually last week or fourth week of the month. So, yung home credit na, Diyos ko, 2028 pa siya matatapos. So, asumot yan siya. At dyan lang siya. Dahil hindi ko alam paano siya i-advance to, ano ba tawag doon? Advance to principal. Wala kasi silang physical, ahente lang. So, malay ba naman ang ahente, di ba? Yung Maya, inutang ko yung Maya para sa insurance yata. Basta, meron akong babayaran na 1,025 ba yun. So, it will be paid for this March. Babayaran ko na siya. Yung S-loan, actually, dito sa week 1, nababayaran po siya ng complete. So, yung first 2 weeks na merong S-loan, nabayaran na po ng January. Kaya po siya wala. Tapos yung week 4 na lang. So, for this month, meron akong tatapusin na maliit na S-loan. And then, next S-loan na naman. So, hinay-hinay lang po. Tatapusin natin yan para wala na. Yung S-loan, nasa 4.95% yung interest. Pwede kayo mag-pay in advance. Not sure if merong reward ba? Or anong tawag mo dun? Yung parang cashback. Hindi ako sure. Basta wag na lang kayo mangutang dyan. Dahil medyo mataas ang interest. For food, exage, 19,199.26. Pero twice akong nag-travel for my thesis. So, panay kain sa labas. Ginustify talaga, no? Pero wala akong bahay sa Manila eh. So, how am I, diba? Tas inang days lang. So, yung eat out. So, first week akong lumabas, nag-Manila. So, meron akong 3.8 sa dine out. Yung second week, kasama dito yung Valentine's. Kasi ako yung nag-pay, pero nag-refund naman din yung mister ko sa kinain naming buffet. Plus, may mga bisita kami during the second week. Tapos next, 2028, within budget to, slightly, kasi 1,000 yung Sunday dinner. Tapos 2060, nag-Manila ako again last few days of Feb. So, ayan, malaki siya. Kasi yung initial budget ko usually nasa 8K lang. So, overspend. Delivery, sinama ko to ulit kasi lately, nagpa-deliver kami sa bahay. Parang, lang siguro, like, nasawa lang sa lutong bahay. Hindi ako sure. Basta lately, nagpapa-deliver kami. So, we have to, again, remind ourselves na huwag mag-carried away sa delivery. Groceries, dito kami medyo nakasave. Hindi naman save, pero under budget po ito. Kasi yung usual budget namin for groceries is na aside sa 5K na ng father-in-law ko, parang kami each, 4,000 each kami ng mister ko. Pero 3,500 na yung na personal. So, meron mga maliliit na items, tapos ito yung, grocery talaga, na after ng 5K ng father-in-law ko. So, we are 5 adults in the house. Next, bukas, may dadating po kaming bagong house help. So, 2 help at isasama niya yung anak niya na 3 years old. So, bukas, magiging family of 5 na kami plus 1 toddler. Or preschool na yata. Parang 3 years old na yun. So, market, under budget ng konti, 907. My usual budget is 1,000 every other week. Tapos, nung last week of Feb, kasi na-stretch namin yung minarket ko. Hindi pa nag-market yung husband ko. So, na-stretch namin. Kaka-market lang yesterday. So,
yun, nasi-stretch. Except yung green leafy veggies. Hindi talaga masi-stretch yun. Coffee, under budget to. And I'm so happy. Kasi nung October, umaabot ng 4K. Yung coffee pa lang yan. No? Diyos ka. Grabe. Ngayon, 950. I'm so proud. Sana ma-maintain ko to. Kasi masarap yung kape sa bahay. Lately. Household, we spent a total of 2,787. So, yung laundry, twice a week. Ayan, mas mabigat yung laundry sa end of the month. Repairs, so 2,000 na lang yung kulang ko sa father ko. Yung father ko lang din yung nag-repair ng ano. Makikita no. Ano kasi yung father ko, civil engineer naman po siya. Pero retired na. Supplies, meron akong 112. Salaries, na-late lang ako. March 1 ako nagbigay kasi umalis ako, diba? Pero nag-reimburse na ako sa husband ko. So, sa March to siya, mag-a-appear. Transport, ito din, under 4,494. Alam niyo, noong October, umaabot ako ng 12,000 sa Grab lang. So, di ba? Grabe. For my office, I spent a total of 3,696. So, yung salaries, nasa 1,790. Meron akong 2 araw na walang pasok. And, yun. Kaya siya, bakit siya 1,7? Dito siya 1,790. Kasi 2,900, ano na eh. I-recompute ko yan, guys, ha? Parang mali ito. Equipment, bumili ako ng filters sa parang suction machine. Anyway, wag na. Too much information. 135. Utilities, 549. Fees, wala naman. Supplies, ayun, 412. Manito, shucks. Okay. So, patuloy sa ating close out. So, for travel, I spent 6,825. So, yung accommodation, alala niyo yung advance check-in. So, yun siya. Tapos, yung recent hotel ko. Tapos, yung airport transfers, yung galing airport, papuntang destination, and vice versa. Bakit 506 dito? Nakalibre ako sakay from hotel to airport on my second thesis trip. So, yung toll, ganun pa rin. Yung airfare, guys, yung airfare ko dito nung first week ng Feb was paid for in January. Yung airfare ko po nung week 4 is libre. Huwag niyo na akong tanungin kung bakit libre. Kasama po siya sa perks ng profession. So, yung pets, spent a total of 579. So, merong toys, 176. At yung food niya, I'm so happy. May food pa siya hanggang ngayon. This is 3 kilos puppy food. So far, hindi pa meron pa. May stocks pa. Health, 759 sa maintenance meds lang to na nakamahal ako dahil hindi ako sa usual ko na pinagbibilhan. And yung 48, yung hindi ako nakadala na maintenance. Nung nag-travel ako. So, humahabol na yung araw, guys. Ha? Okay lang ba? Yung kabilang page. Next is we have gifts. Nasa 5,530. This one, ito yung shopping trip ko sa Muji and bumili din ako online. Kasi meron akong binyag, merong upcoming birthday ng sister-in-law ko. So, dyan kami bumili. Hindi ko pa nga alam anong ibibigay ko sa Mother's Day. Baka cash na lamang. Yung others, total 2,766. So, ano po yan? Transfer fees. Grabe, no?
295. Shipping fees na nag-ship ako ng documents or kung meron akong binibentang second-hand na stuff. Yun, at yung sa giveaway, planner giveaway, ako din sumagot ng shipping. Yung student permit, this is the student driver's permit. Di pa ako nakapag-driving school sa sobrang busy. So, yan, 250. Shopping, ayun, 585 product. Kasi yung iba, nasa gifts. Dineclare na gifts. O, diba? Beauty, parang pedicure yan. Pedicure to, ito naman massage. So, 900 ba? Hindi 450 plus 880 lang to. Ba't mali-mali yung mask ko? Income natin, compared to January, so yung total expenses nasa 140. So, may konting mali. I-check ko lang. Pero more or less, 142. Lagay natin 141 or 142. So, ito yung income streams ko. So, tumaas po siya compared to last January. We totaled 149,939. So, tumaas po yung sweldo ko. May na-receive akong professional fee at yung nagre-rent sa amin, unexpectedly nagbayad po siya. So, nagkaroon ako ng income. So, ayan, total expenses, income, di ko na sasabihin. Expenses, ang lapit lang, pero at least meron tayong positive na 8K, which maroroll over din sa next month, pambayad ng bills, at ng utang. And now guys, may bago akong achievement ko ngayong Achievement ko ngayong Feb is nabayaran ko yung G-Credit. So yung next goal natin is yung S-Loan. Okay? So, ito na. Nililista ko na ngayon yung babayaran ko balik sa credit card. So, ito yung Apple, mentioned earlier, yung GrabCar, Anli na subscription. Ayan, CIMB, yung Muji na shopping, at yung kain sa Army Navy. So, ayan. Meron akong babayaran na 4,235 balik sa, mostly sa CIMB. Okay? So, that wraps up our, hindi ako iska ha. That wraps up our February budget close out.